magbigay opinyon. Tayo po ay bilang mga Pilipino ay kailangan na nagkakaisa para sa tama. Kasi kung wala tayo, wala nang magmamahal sa bansang Pilipinas. Ano po? Kasi ang mga nakaupo sa gobyerno, tila baga mga pansarili lang ang kanilang iniisip at hindi ang kapakanan ng bayan, kapakanan ng mamamayan. Ano po? So naririto na naman po si Aling Marie para magbigay sa inyo ng opinyon. Hindi lang opinyon, paalala, no? At pagbibigay katwiran. Aling Marie po tao na sila. Roswaldo at syempre kay Telma Tolero, shoutout po. Sasagasaan sa kanilang mga posisyon. Hindi tama na makita natin na ang presidente at vice president ay nagkakagulo. Hindi natin gusto makita na ang ating bansa ay mga nanonood na lang sa mga nangyayari. Hindi makahuma, hindi makapagsalita. Naghihintay ng magaganap. Hindi tama. Don Joaquin, shoutout po Tama na tayo ay palagi na lang tikom ang mga bibig, sarado ang mga mata. No? Ito lang po ang masasabi ko. Ako po naman ay hindi talagang masasabi na panatiko sa isang politiko, no? Kasi pag naging panatiko ka, pag isa lang ang iyong tiningnan o ginawang idolo sa mga politiko, masama man o mabuti ang gawin yan, hindi ka makakawala, no? Hindi mo na makikita ang tama. Tama. Totoo po yan. Kasi pag magiging ano ka na yan magiging one-sided ka na Kumbaga, idol mo na kahit mali yung gawin ito, pa-jacket naman, shoutout kay Danilo de la Cruz. O sige, may jacket ka na. Kahit kasi kung one-sided ka na, kung bias ka na, mabuti man o maganda yung gawin yan, sa kanya ka pa rin. Pag bias na yun. So, lubog yung bansa niyan. Pag yan yung, lalo na pag naligaw ng landas tong politiko na to, kahit mali na yung ginagawa, sinusuportahan mo pa rin. Patay tayo dyan. O, katulad ng ni Alice Guo. Kahit mali na yung ginagawa ni Alice Guo, yung taga-Bamban, mahal na mahal ng taga-Bamban. Kahit lumabas na yung katotohanan, maganda at mabait daw talaga si Alice Guo. Kaya tulungan daw nila talaga. Wala na yun. Wala nang pag-asa yan. Bagsak ang bansa kung ganyan tayo mag-isip. Kailangan po hindi tayo one-sided. Pag mali. 'Di ba? Pag tama, suportahan natin. Ganun lang naman yun. 'Di ba? Leonora Gabriel Alcantara, shoutout po Kapag ikaw ay naging panatiko sa isang politiko na puro kamalian na lang ang ginagawa, makagawa naman ng kabutihan, hindi na rin mapapansin ng karamihan dahil kung puro kasamaan ang nangingibabaw. So ito po ang nangyayari ngayon sa ating gobyerno. Ang masasabi ko dito kay Sara Duterte, no? Aminin ko na sa inyo. Hindi ako galit pero hindi ko gusto ang nagaganap sa ating gobyerno. Hindi ko gusto ang mga ipinakikita ni Sara Duterte sa ating bansa. Ito ay isang malaking kahihiyan para sa lahat ng bansang nakakakita at nakakarinig ng mga ginagawa ng mga taga-gobyerno nito. Miss Sara Duterte, ito lang naman ang masasabi ko sa iyo. Huwag mo sana hanapin ang sobrang kaguluhan para sa bayan. Bakit kailangan na pati yung pangyayari sa Marcos Aquino ay pasukin mo? Ano bang hinahanap mo, kakampi? Alam mo, Oo nga yung issue ng Marcos Aquino parang ibinabalik niya ulit. Gusto ni Sara Duterte na kasi okay na yung dilawan ngayon Okay na yung dilawan ngayon at mga Marcos. Gusto niya na mag-away-away yung mga dilawan at mga Marcos para may kakampi na naman siya at para matabunan yung issue niya. Yan yung gawain ni Sara. Ginagawa mo. Hindi malasakit sa mga Aquino. Hinahanapan mo sila ng gulo. Ganon din sa mga Marcos. Alam mo yung mga pangyayari noon kay Marcos at kay Aquino. Panahon pa yan ng mga lolo. Ay, shoutout kay Moises Arenas Pasensya na po, hindi ko nakita yung pangalan nyo kanina. Shoutout po sa iyo, magandang gabi po. Lola, na ngayon ay mga pumanaw na. Ang karamihan na lang natitira dyan ay yung may mga galit talaga sa mga Marcos na naging biktima ng martial law. No? Pero ikaw na ilang taon ka pa lang ngayon, hindi ka pa ipinapanganak nung mangyari ang pagpatay kay Senador Ninoy Aquino. Paano mo papatunayan ang sinasabi mo? Hindi ako kumakampi sa mga Marcos. Pare-pareho lang tayong mga bata pa noon at ikaw ay hindi pa ipinapanganak. Kung kami nga, ako, nung pinatay si Senador Ninoy Aquino, may isip na ako. Pero hindi ako nakapaghatol kung sino ang pumatay sa kanya.
Oy, salamat po sa bago nating subscriber si Apple Marie. And shoutout din kay Vino Imbido. namin sa may kapangyarihan. Mary Yellen Chabi, shoutout po. Pasensya na po medyo nasisingit ko yung mga nasisingit ko pong mag-shoutout kasi may mga nagpapa-shoutout. Pasensya na po pero focus po muna tayo dito. Ubaya namin sa mas matataas ang magiging hatol o naging hatol sa gumawa ng pagpaslang kay Senador Ninoy. New Old Spice Steel Titan. Long. Nakita nyo yung advertise. Lasting scent. Gumamit daw kayo dyan sa mga nagrarally dyan. Mga DD sheets, gumamit daw kayo niyan para hindi daw kayo mag-amoy tae. Pampabango daw ng katawan at kilikili yan. Jerry Parazo, shoutout. Biglang may ads. Pasensya na po biglang may ads. Ay, delikado. Maging kalansay ka pala niyan. Dapat daw may ladies choice dyan sa rally nyo Bili daw kayo. Ikaw, na kailan ka lang pinanganak, wala kang karapatan na idamay sa galit mo ang mga Aquino. Tama. Hindi ka man galit sa mga Aquino pero hinahanap mo magkagulo-gulo. Tama. No? Ang gugulo ang hinahanap mo. Galit ka sa Marcos. Galit din kayo sa mga Dilawan, sa mga Aquino. Kaya gusto mo magsabong sila. Tama. Masabi mo na kinakampihan ka ng mga Aquino. Mali yan. Kung ikaw ay nagpakita ng kabutihan, kung ikaw ay nagpakita ng mga tamang galaw sa gobyerno, kung ikaw ay sumasagot ng tama sa mga tanong, kung hinaharap mo lang sana ng maluwalhati, disente, bilang abogado, ang lahat ng ibinabato sa'yo, maaaring pati ako maging kakampi mo. Pero sorry, hindi kasi kami konsentidor sa mali. No? Bakit kailangan nung ungkat-ungkatin ang kamatayan ni Senador Ninoy? No? Anong karapatan mo na isigaw na ang nagpapatay ay ang mga Marcos? Marami ang nakakaalam ng istoryang yan. Pero walang nagsalita dahil ang gusto nila katahimikan na lang. Maibabalik pa ba ang buhay ng isang pinatay kagaya ng ginawa ng tatay mo sa mga pinatay niya na walang kalaban-laban? Boom! Diba? Sapul siya dun. Paano yung mga pinatay ng tatay niya? May babalik pa ba yung mga buhay nun? Yung mga 3 years old na bata na namatay, may babalik pa ba? Concerned ka sa pagkamatay ni Ninoy Aquino? Pero sa mga individual na namatay, ano yun? Mas concerned ka doon kay Ninoy kumpara sa mga libo-libong namatay, pinatay ng tatay mo? Kasama ka na doon. Diba? Kasi tatay mo yan Nakikita nyo ang pagpatay kay Senador Ninoy, pero yung ginawa ng tatay mo na pagpatay sa mga inosenteng Pilipino na pati ang karapatang pantao ay tinapakan ninyo. Nakita mo ba yan? Hindi mo nakita yan. Pagpus, dinagdagan mo pa ang problema at ngayon, ikaw ang nagbabanta sa mga kasama mo sa gobyerno. Pati ba naman mga Aquino na nananahimik, babangkitin mo? Yes. Pati naman ang kay... Yes, nananahimik na yung mga Aquino Pero dahil nakikita ni Sara nakakampi na naman ng mga Aquino itong Marcos admin, hindi sila mapakali ang mga Duterte. Diba? So, gusto ni Sara, kailangan magsabong-sabong itong mga itong mga Marcos at mga Aquino. Pungkatin ko yung nakaraan. Ang tanong, epektibo pa ba yan? I-epekto pa ba yan? Mukhang alanganin na, Sara. Kasi mukhang ikaw din yung nabalikan ngayon Jessie, nakamatayan, binabanggit rin ng mga tao mo. Alam mo ikaw? Alam mo kung ano ang ipinunla mo sa mga troll mo? Alam mo kung anong ipinunla mo sa mga DDS nyo, mga Duterte, diehard supporters nyo? Ipinunla nyo ang pagiging parang kabayo. Ito, may takip ang kaliwat ka ng mata. Hindi nakikita ang tama at mali. Straight lang kayo. Kaya ngayon, walang tama at walang mali sa mga tao mo. Dahil ikaw mismo, ipinakita mo yan sapagkat ang gusto mo, magkaroon ka ng karamay sa gulo. Kung ako naman sa inyo, mga Aquino, huwag nyo nang patulan ang mga pinagsasabi ni Sara Duterte. Sapagkat ang hanap niyan ay gulo. Ang hanap niyan ay makiisa sa kanya na wala namang idudulot na maganda sa bansa. No?
Bakit? Lahat ng tinuruan mo, Sara Duterte, hindi tama. Hindi tama ang mga itinuro mo. Alam mo ba, sa nakikita namin, ng mga pag-arte, ng mga tao, Ay, tayo, may tumatawag lang. Wait lang, may tumatawag lang. Hello? Ha? Ay, inutusan ka? Babayaran ako ng 200,000? Babaliktad lang ako? Ay, hindi. Ipalamon mo na lang kay Sara yan. 200,000? Putin sobre? Hindi. Sipain ko pa yung magbigay sa akin yan. Oh, hindi. Palamon mo na lang sa kanya, ha? Ipunas nila sa puwet nila, ha? Kasi amoy tae sila, ha? Sabihin mo. Hindi ako galit sa'yo kasi inutusan ka lang. Huwag kang mag-alala. Sige. Nagka-live ako ngayon. Naka-live lang. Hindi. Kung, alam mo, 200,000 lang, babaliktad ako, siguro, pwede na. Kahit 100 million. Deal. Baka magbago isip ko. Ha? Sige. Opo. Sige. Salamat. Kunin ko lang yung pera tapos itakas ko. Bahala kayo dyan. Tuloy tayo. Pasensya na, may tumawag lang, ha. taong sangkot sa confidential fund na nilustay mo. Hindi mo kami mabobola. Hindi mo kami matatanga. Hindi mo mamalilinlang ang taong bayan. Durability, efficiency, precision. By integrating AI into our core tech. Ay, ng ads na to. Idol, ayos lang himo og reaction sa imong live. No problem po. Wala pong problema yan. Mac Musico, shoutout Magandang ano sa'yo. Magandang hapon. Okay lang po yan. Kung gusto mo pong magbigay ng reaction, Cram, Manching, welcome po. Wala pong problema. Lori Jane, shoutout sa'yo. Lori Jane Derriada, shoutout. O mga ginamit mo, hindi pala kaya ang haharaping problema. Bakit kayo pumayag? Sa pagiging idolo? Sa pagiging panatiko? O sa malaking bayad na nagmula sa pera ng bayan? Sa katotohanan, sa mga bibig niyong mga Duterte, lumabas ang mga katotohanan. Katotohanan na kayo ang pumulbos. Si Duterte, ang tatay niyo, ang nagpapulbos ng Marawi. No? Katotohanan na kayo rin. Isusunod nga yung yung Ilocos Norte. Pag nakabalik daw sila sa Malacanang, ang kakapal ng muka. KO! Ayan tuloy, nagalit si Carbonell. Hinamon sila ng duelo. Concepcion Encarnacion, shoutout po. Hindi kita video ni Dado, dating sundalo salot idol. Idol, hindi mo nakita. Nakita ko na po yan, si Dado. Hinamon ko nga po si Dado ng suntukan sa loob ng ring. Papaduguin ko po yung ilong niyan sa loob ng ring. At least, sports yun sa amin. Doon niya ilabas yung pareho naman kami, walang training. Malaki nga yung tiyan ko eh. Pareho naman kami, walang training. Doon natin ilabas, Dado, yung kasi dati ka palang dati ka palang bangag eh. Doon natin ilabas yung init ng katawan mo sa loob ng ring. Bubugbugin kita doon sa loob ng ring. Sports naman yun. Dado. Ha? Ay, sports naman yun. Doon tayo sa loob ng ring, ha? Doon ko paduguin yung ilong mo. Si Dado lang po yung kakalabanin ko kasi kung iba na yung kalabanin ko, baka matalo ako. Wala akong training eh. Si Dado, pareho kaming walang training, ay, takasahan ko yan. Diba? Pusang nagpalibing sa libingan ng mga bayani kay Ferdinand Marcos Sr. No? Katunayan, katotohanan ang tatay mo ang nagpapatay sa mga drug lord na sinasabi niyang itinapon na lang sa dagat at ipinamabaon sa doon talaga sa Davao, ang balita po ganito. May mga maliliit na tao nagkasala, papatayin. Okay, para malinis. Drug lord man yan, basta kalaban nila sa negosyo. Papatayin. Tapos, ang gagawin nila, para walang ebidensya, chap-chap-chapin yung katawan. Chap-chap po, chap-chap. Ilalagay sa drum na may semento. Pag tumigas na, dadalhin po yun doon sa dagat at doon ihuhulog. Boom! Siyempre, semento, mabigat yan. Walang ebidensya. Galing. Diba? Reynito Kawilan, Kaloyal, shoutout po
mga hukay. Alam niyo yung takbo ng utak niyo? Tunay na mapanlinla. Aaminin niyo pagkatapos tatanggihan niyo? Sino maniniwala sa'yo? Na Boss, wag ka na pumatol kay Dado. Baliw yun. Kaya nga yung mga baliw, kailangan natin paluhurin. Yung mga baliw, papaluhurin po natin yan. Ha? Ay, naku po. Dado naman. Ginigigil mo ako ba? Ha? Kinikilig itlog ko sa'yo. dala ka lang sa galit. At least hindi naman patayan po yun sa amin eh. Sports naman yun eh. Boxing. Oh. Mo binabantaan ng mga Marcos. Bukang bibig nyo na yan. Hindi nyo na mababawi ang sinabi nyo. Ang sinabi nyo ay sinabi nyo na. Anumang pagtanggi o kasinungalingan ang lumabas muli sa bibig nyo, hindi nyo na mababawi ang unang sinabi nyo. No joke. Patayin. Kung ikaw ay RF Minis, shoutout ha. Oy, salamat po sa 1,500 likes natin dyan. Huwag pong kalimutang mag-like sa ating live ngayon. And syempre, sa mga hindi pa po nakasubscribe, para hindi po tayo floating, mag-subscribe na po kayo, di ba? Ganun lang. Tay o mamatay? Sino naman kayang tanga na umupo sa gobyerno bilang mataas na leader ang magbabanta sa nakabababa sa kanya? Ang kadalasan na ipinapapatay ng mga gustong umupo o pumalit sa upuan ay mismong ang presidente. Boom! Kahit sa Tama na naman. Bakit yung nandun sa tuktok, ipapapatay yung nasa baba? Natural, yung vice president, para makuha niya yung posisyon ng presidente, yun yung magpapapatay. Kasi hinahabol niya yung posisyon. Tumpak na naman si nanay. Kaya subscribe po natin, Aling Marie. Di ba? Tama po yung kanyang mga sinabi dito. Ano bang mapapala ng Pangulo kung ipapapatay yung Vice Presidente? Bakit? Pag namatay ba yung Vice Presidente, ang Pangulo magiging Vice? Hindi. Ang Vice President, pag pinapatay yung Pangulo, yun yung papalit kay PBBM. Ang Vice President. Klaro yun ha? Sa bansa. Presidente ang tinatarget kapag gustong maagaw ang posisyon. Alam mo, kahit kailan, hindi kami maniniwala sa'yo na nagsasabi ka na may dahilan kumbit ka nag-uutos na ipapatay si Marcos. Alam mo ikaw, Sarah, hindi ka pwede bantaan na ipapapatay. Walang nagbabanta sa iyo. Wala naman talaga nagbabanta kay Sarah. Pero kung ikaw ay bangag at nasobrahan ka sa kakakain ng pulburon, high na high ka na, feeling mo may papatay sa iyo eh. Kasi yung utak mo kontrolado na ng pulburon. Minsan lilingon kayo, baka patayin ako nitong tao na to. Ito. Na-remember nyo yung addict dyan sa Muñoz noon? Nung panahon ni Digong yata yun? May addict dyan. Naglalakad. Feeling niya may sumusunod sa kanya. Tingin siya sa gilid, tingin dito. Kaya ang ginawa ng addict, viral yun na, ng hostage. Sinakal yung isang lalaki. Tinutukan ng kutsilyo sa leeg. Kasi feeling niya, yun yung sumusunod sa kanya. Ganun po mag-isip yung mga addict na sa pulburon. Tingnan nyo si Sarah. Wala namang papatay sa kanya eh. Pero feeling niya meron. Wala na eh. Kontrolado ng pulburon yung utak eh. Diba? Maniniwala kami na kayo ang pwedeng magbanta sa mga mamamayang Pilipino at maging sa mga kasama niyong politiko. Sapagkat kayo ang sanay. Kayo ang sanay pumatay. Kayo ang sanay magbanta. Kayo ang may perang nagagamit sa mga Pero shoutout muna tayo kay Greatest Hits Love Songs Medley. Shoutout po sa magandang hapon po. Medyo alaksing ko na ngayon. Alaksing ko na. KO! Kayo yung may running inuutusan, ginagamit. Pati ba naman yung pagharap sa quad ko? Gagamit ka pa ng tao? Bakit? Akala ko ba matapang ka? Akala ko ba kaya mong humarap? Akala ko ba marunong ka? Akala ko ba tinuturuan mo pa mga taga-quad ko? Ay bakit sa simpleng pagsagot lang? Hindi mo masagot? May magagawa pa ba kami? Kung aminin mo man ang katotohanan? Pinatunayan nyo lang na lahat ng kawalang iyan nyo ay hindi nyo aaminin. Walang umamin. Hindi mo aaminin na nilustay mo ang pera ng bayan sa walang kapararakan. Kaya ganyan ka na lang. Ganyan ka na lang kagalit. No? Kasi iniisip mo, ikaw ay gusto talagang matanggal sa iyong upuan. Alam mo kung maganda lang nakikita namin sa'yo? Hindi
Hindi ka maaalis sa upuan. Kami mismo makikipaglaban para sa'yo. Kaso, wala kang kwenta eh. Wala kang nagawang mabuti. Inihasik mo ang kasinungalingan. Alak sa is na VPM. Yes. Oo, malapit na po. Gamit ang mga troll. Inihasik mo ang mga pagpatay kayo ng iyong ama. Gamit ang mga pusakal ang kaluluwa. Kapalit ay kabayaran. Gumagamit kayo ng dahas. Gumagamit kayo ng bala at baril. Gumagamit kayo ng mga pusakal para lang sugpuin ang inyong mga kalaban. Pwes ngayon, kung kaya nyo sugpuin ang buong Pilipinas para kayo'y maging reyna at hari ng bansa, tingnan natin kung hanggang saan ang inyong kakayahan. Alam mo, Sarah, pangit sa isang babae o kahit sa isang lalaki na matapang lang sa kapwa Pilipino. Ang tapang ay ginagamit sa mga tunay na kalaban na nang-aapi sa bayan, lalo na kung ikaw ay nakaupo sa gobyerno. Ang tapang, dapat ginagamit natin doon sa mga nananakop sa atin. Tingnan niyo si Lapu-Lapu. Sinakop. Lumaban. Sinakop sila ng dayon. Lumaban. Si Sara Duterte, tapang-tapangan lang yan sa kapwa Pilipino. Pero sa China, nauulol. Diba? Bilang lingkod. Pero, kung kaya mo lang ginagamit ang tapang, ay para makuha mo ang iyong gusto. Kaya nila ginagamit yung tapang sa kapwa Pilipino para katakutan sila. Yun eh. Gusto ng mga Duterte ng mga Pilipino matakot sa kanila para sila yung maghari-harian dito. Yan po yung nakikita ko dyan. Sa Davao, takot yung mga Dabawin nyo dun na kontrahin yung mga Duterte. Diba? Takot sila. Kasi alam nila kung paano gumalaw. Gano'ng katraidor yung mga Duterte. Diba? So yun. Na ikaw ang humawak ng bansang ito? Malabo ka, Sarah. Dilat na dilat ang mata ng sambayanang Pilipino para pagmasdan ang mga gawa inyo. Mula nang umupo kayo noong 2022, hindi na kayo inalisan ng mga mata at tenga ng mga Pilipinong may malasakit sa bansa. No? Lalo na nga ba na iniisip ng karamihan ay dinayan ang boto. Kung kaya't hinayaan man kayo na umupo dyan, yung sinasabi mong 32 million, hinayaan man namin kayo na umupo dyan sa walang kasiguruhan ninyong pag-upo. Walang legal sapagkat may naghahabol na inyong dinaya ang eleksyon. Umupo man kayo dyan, wala kaming tiwala. Ayaw lang namin ng gulo. Alam mo yung sinasabi ninyo, yung panawagan ng tatay mo na magkudeta? Yung mga pagpapaluwas nyo sa mga taga-Davao dito sa EDSA. Alam mo, yan ay gawain na isang taong makasarili na walang ipinakitang mabuti pero gustong gusto umupo bilang leader. Mamimintas ka pa. Sasabihin mong walang alam sa pagka-presidente, si Marcos. Bakit ikaw? May alam ka ba? Di ba wala kang alam? Di ba para kang batang inagawa ng candy? Para kang batang inagawa ng stuffed toys? Para kang isang batang inagawa ng lollipop? Mama. Lollipop ko. Lollipop ko. Lollipop. KO! Parang ganun ba? Parang ganun ba? Nakakaawa ka kung tutusin. Wala akong pakialam kung ipapatay mo o wala kang mapapala sa akin. Sasabihin ko ang gusto kong sabihin bilang ordinaryong tao. Dahil kung hindi kaming mga ordinaryo... Nay, kung may papatay sa'yo, halimbawa, ipapapatay ka, ibibitin namin yan. Tatanggalan namin ang ulo. Tapos yung ulo, siguro gawin namin tuyo. Gawin namin tuyo. Yung katawan, tapo namin yan. Wala kaming pakid dyan. Yung ulo lang siguro. Yung tao, hindi lalabas ang mga katotohanan. Hindi lalabas ang inyong mga anomalyang ginagawa. Hindi may pananalo ng bayan ang karapatan at kalayaan kung hindi dahil sa aming mga mamamayan. Kaya sorry ka, hindi man kumilos si Marcos. Kaming mga mamamayan ang kikilos. Yun yung sabi ni nanay, hindi man kumilo si Pangulo, di ba? Pero, nakita natin ngayon na ganun pala ang strategy ng Pangulo. Ang sabi ng Pangulo, hayaan na natin yan, magtrabaho na lang tayo na magtrabaho. Yung impeachment na yan, huwag nang pansinin, ganito, ganyan. Pero tingnan nyo ngayong araw na to. Ano ang meron sa balita? Inihain na ang impeachment para kay Sara Duterte. Strategy ng Pangulo yan.
Iba gumalaw ang ating mahal na Pangulo. 'Di ba? Ginagamitan ng utak. Oo. Hindi puro bunganga, hindi tapang-tapangan sa social media. Ang tunay na katapangan, ginagamit ang utak. Gamitan mo ng utak. Sabayan mo ng katapangan. Magtatagumpay ka. Basta nasa tama ka lang. Pero kung puro ka lang katapangan at walang laman yung bungo mo, utak mo, naku, iniduro yung bagsak mo. Hindi kami natatakot sa bala at baril. Pare-pareho lang tayo. Iisa ang hininga. Pare-pareho lang tayong nasa loob ng bansang ito. Kaya kung pwede lang, tumigil ka na, humingi ka ng tawad sa bayan, ipaliwanag mo kung saan mo dinala ang kwarta ng bayan, harapin mo ang mga akusasyon sa'yo, harapin mo ang mga pinagsasabi mo, ang mga investigasyon mula sa NBI, sa DOJ, sa Quadcom, at maging sa taong bayan. Ipaalam mo kung ano talaga ang nasa utak mo. Kung gusto mo ng kakampi, magpakabuti ka. Kung gusto mo ng karamay, umayos ka. Sige mga kapatid, maraming... So yun, galing ni nanay, no? Kung gusto mo ng kakampi, umayos ka, magpakatao ka, huwag kang magpakatae. Diba? Huwag kang magbanta-banta dyan. Lenny Santaine, shoutout po ha. Wait lang. Makinig ka kay Nanay Sara Duterte. Pero feeling ko, wala nang pag-asa to si Sara. Baka bukas or sa mga susunod na araw, susunod na buwan, baka wala na ito sa pagka-vice presidente. Nakakalungkot, pero kailangan tanggapin. Dalawang tilang yan eh. Dalawang tilang po yan. Tanggap-tanggap. Tanggap-tanggap din pag may time. Diba? Yung mga maka-Duterte ngayon, nag-iiyakan na. Walang baliktaran ha. Panindigan nyo yan ha, na nandyan kayo ha. Panindigan nyo, wag kayong dyan. Wag kayong babaliktad. Teka. May tumatawag lang. Wait lang. Hello? Ha? Talaga? Ha? Yung offer sa akin gagawin ng 500,000? Bumaliktad lang ako? Ay, grabe naman yan. Sige. Oo, pakisabi naman sa kanila na utot nila. Pero kung gagawin nilang 100,000,000, pwede yun. Babaliktad agad ako. Kasi nakaupo ako ngayon eh. So, babaliktad ako pag ganun. Pag ganun lang ba At least bumaliktad ako. KO! Pwede ba yun? Huwag kang magmura. Huwag kang mumurahin. Ay, putang yan. Pinatayan ako. Baka magmura. Minumura mo ako eh.